Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. All systems go na sa hearing na isasagawa ng House Committee on Justice bukas sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Isa si Ramil Madriaga sa mga haharap at sasagot sa clarificatory questions ng mga kongresista. Tinanong namin kung kasama ito sa mga tatalakayin bukas. If it is irrelevant to the accusations against the Vice President, particularly dito po sa misuse of confidential funds, tingin ko hindi po yun maisasama doon po sa mga pwede pong pag-usapan. Mahalaga po na we remain focused on the specific allegations relating to the impeachable offenses against the Vice President. Pag hindi po ito within that parameter, hindi po yun dapat talakayin po ng komite. Kanina, nag-inspeksyon na ang NBI at BJMP kasama ang ilang security personnel ng Kamara sa pagdarausan ng hearing bilang paghahanda sa pangangalaga sa seguridad ni Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yun totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan na rin ng gobyerno na makabili ng langis mula sa Russia. Isa lang yan sa mga napag-usapan nang gisahin sa Senado ang Energy Department kanina. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Ngayong nasa gitna tayo ng krisis sa langis, pinuna ang working scheme ng Department of Energy o DOE. 2 beses kada linggo lang kasi ang kanilang pasok sa opisina at kalahati lang ng mga empleyado ang nasa opisina. Ang daming nagrereklamo, wala daw silang mahagilap sa DOE, PNOC for the approvals of contracts, for the approvals of different projects. Walang tao. Namamatay na yung tao ng gutom. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Si Energy Secretary Sharon Garin nasa pagdinig ng Senate Committee na Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy. Giit niya, tuloy pa rin ang trabaho nila. Hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings. Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. Dagdag ni Garin, pumapasok ang mga kailangan sa approval ng mga dokumento. All the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline natin, nandyan, Mr. Chair. Those that are not in the office are continuously working. So may I just suggest to revisit that? Mr. With Chair, yes, we will revisit, Mr. Chair. Tinanong din ng mga senador kung bakit hindi tayo kumuha ng langis sa Russia. The other ASEAN countries who recognized the sanctions and respected the U.S. wishes went directly to Russia and dealt with them. Bakit tayo natatakot pa rin? Ano ba ito? Bakit lahat Washington? Colony pa rin tayo? Madam Senator, hindi naman... Just asking. I don't think naman natatakot tayo. We're just doing what is being requested and the procedure that was imposed by the State Requested by Department. whom? Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. Tinukoy ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, pinatawan ng United Nations ng trade sanction ng Russia matapos nitong lusubin ng Ukraine noong 2022. There were sanctions imposed by the United Nations and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with 2 departments, Department of State and Department of Treasury. Sinubukan na rin daw ng gobyerno bumili ng langis sa Russia pero hindi sila nakahanap ng tamang buyers. But there is no prohibition for PNOC to order oil from Russia at any time. Wala nang paalam-paalam. As a state, I guess, Mr. Chair, you Pwede, could say that, diba? sir. We just follow the diplomatic channels, Mr. Chair, Which is as government to government. Kailangan magpaalam pa rin. Inilahad din ni Garin ang pangamba ng mga oil companies na bumili ng langis mula sa Russia. For our private companies, they don't want to buy unless it's lifted kasi baka sila habulin daw ng US, Mr. Chair. So they wanted that. They wanted the clearance before they buy. PNOC, Sa ngayon may 20 bilyong piso pang pondo ang gobyerno para magamit pambili ng langis kung kailangan. But so far naman, Mr. Chair, wala pang nangangailangan kasi steady pa naman yung supply ng mga oil companies. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nitong Enero, naghatid ang GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga magsasaka sa Mountain Province na naapektuhan ng frost. Naalala nyo yung Andap. Makalipas ang 3 buwan, panibagong dagok ang kanilang hinaharap dahil naman sa taas ang presyo ng petrolyo, maging mga gamit sa pagsasaka. Kaya agad tayong naghatid ng tulong sa kanila. Mga nabubulok na repolyo. Mga nakaparadang truck na magde-deliver sana ng mga gulay. Ito ang nakakalungkot na tagpo sa Bauco, Mountain Province, kung saan agrikultura ang pangunahing kabuhayan. Dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo, bunsod ng gulo sa Middle East, hinayaan na lang daw ng mga magsasaka na mabulok ang mga repolyo. Doble raw kasi ang gastos pag-aanihin at ide-deliver pa sa trading post sa La Trinidad, Benguet. Kwento ng magsasakang si Allen, ang dating full tank ng isang truck, umaabot lang ng 4,000 piso. Ngayon, 10,000 piso na. Luging-lugi na raw sila dahil mababa rin ang bentahan ng gulay. Ang dating
28 hanggang 30 pesos per kilo, ngayon 4 hanggang 7 piso na lang. Nagbabaka sakali na lang na baka sa susunod na buwan, baka tataas. Yung kasabihan nga, farmers is the backbone of the nation. Dapat sana mapansin kami ng mga nasa taas. Emosyonal naman si Marilyn na ang mister ilang araw nang hindi makapag-deliver ng gulay. Bukod sa mataas na gasolina, iniinda rin nila ang pagtaas ng presyo ng pataba. Yung pang-spray namin sa patatas, ang taas. Yung abono, lahat na ma'am, yung wala. Nga, pag-uwi. Batid ng GMA Kapuso Foundation, ang kalbaryong ito ng mga kababayan nating magsasaka. Kaya nagtungo rin tayo sa Bauco para maghatid ng food packs sa 4,000 individual. Sa mga nais magpahatid ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Lourier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Lalong uminit ang next level firepower ni Perena sa Encantadia Chronicles Sangre. At on fire din ang kanyang career dahil sa reunion movie with Rian Ramos as lovers at isang theater project. Makichika kay Nelson Canlas. Para kay Glyza De Castro, 2026 is her year career-wise. Una na riyan ang kanyang pelikula kasama ang other half ng Rastro Love Team na si Rian Ramos na I Fell, It's Fine. I think meant talaga na mag-reunion kami kasi after The Rich Man's Daughter, nagsama rin kami sa iba't ibang klaseng shows and mga series, guestings, ganyan. So parang hindi na puputol yung connection. Yun yung sinasabi namin na parang nandyan pa rin siya, hindi siya nawawala. Sa mga susunod na buwan, her love for work ang mangingibabaw. May isang pelikula din akong gagawin soon. So excited kasi isa to sa mga masasabi kong malaking proyekto ko this year. I'm also gonna be part of a theater play for the first time. Ang tagal ko nang gusto na subukan yung teatro and I was given the perfect timing and opportunity to do it finally. Magkasama rin sina Glyza at Rian sa Encantadia Chronicles Sangre. Dito, imbes na love connection. At war ang dalawa bilang si Perena at si Mitena. Sa highlight ng episode, Perena was definitely on fire. Hindi inaasahan ng Encantadix na maghahasik si Perena ng apoy sa literal na whole new level. All for the sake of love para sa mga mahal ni Perena. Bilang Perena, yun talaga yung driving force niya. Siyempre, unang-una yung Encantadia, di ba? Tapos yung mga anak niya, di ba? Yun yung parang nagmamotivate sa kanya lagi para lumaban. And actually, nagulat nga ako nung napanood ko yung eksena na nagkaroon ako ng pakpak. Tapos yung level up na powers niya lumabas na. Nung sinushoot namin siya, wala akong idea kung ano yung kalalabasan. But when I saw it on TV, parang wow, ang bongga niya, ganun. And ayun, masaya ako na dito sa season ng Encantadia, na-redeem talaga ni Perena yung pagiging mabuti niyang kapatid, yung pagiging butihing ina kay Flamara at kay Mira. Mamaya, tuloy lang ang sagupaan ni na Perena, Flamara, Dea, Adamus at Tera laban kay Gargan. Makakaligtas kaya sila mula sa Esendaro o Limbo? Gagawa na rin si Gargan ng isang bagong army at lulusubin na nila ang Sapiro. Mamaya yan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.